Hi, hello po. Dito tayo ngayon sa master data. Pakita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga under master data. Ito yung mga product, customer, supplier, employee. Advice ko lang mas maganda siguro kung meron kayong mga listing na ng product para isa-isa nyo na lang siya i-entry dito o i-create. Example, dito sa product, click nyo po yung new. Pwede nyo ilagay dito yung code o product code. Maglagay tayo ng example, halimbawa, pro01. Optional na lang kung may barcode yung item na gagamitin nyo. Let's say, tarpaulin. Lagyan natin dito, 20 ohms. So, yung pakal niya. Tapos yung category niya, lagyan mo, tarpaulin. Then, 7 close. Napapansin mo, may category dito. Ito yung kinirate natin kanina dun sa may settings. So, dito, naging mas madali na lahat. Pero kung hindi existing dito yung category na hinahanap mo, gaya na ginawa ko kanina, pwede ka mag-create ng new. Dito naman, napansin mo, wala siyang existing na ohms. So, pwede natin gawin natin siyang per roll na lang. Per rolyo. 7 close. So, merchandise siya, binebenta natin siya. So, ilagay natin dito, estimate lang, for example, 500. Minimum stock, ito yung pinaka magpapapap sa yung low inventory kapag nag-below na ng 4, magiging low inventory na siya. Hindi siya yung actual inventory natin. Parang reminder lang to para sa stocks natin. So, kung fast moving yung item mo, pwede mas mataas ang minimum stock mo. So, once nag-below ng 10, naging 9 na lang yung actual inventory mo on hand, magiging low inventory na siya. So, pwede mo na siyang i-purchase o gumawa ng PO. Create pa tayo ng isa pa. For example, lagyan natin dito, kung may product code siya, lagyan natin dito, office supplies, bond paper. Category niya, lagyan natin dito, new, office supplies. Then, save and close natin. Then, ano ba siya, per piece ba siya, o hindi natin lagay per pack. O per rim na lang. So, save and close. Then, pili natin siya, hindi siya pang merchandise, so office supply siya. So, hindi siya pambenta. Let's say, gawin natin siya 340, ganyan. So, save and close. Every time na marami kang i-create na product, lagi kang magsi-save and new. Then, after that, kung gusto mo na siyang i-close, save and close mo lang, and then click mo lang itong product, makikita mo na yung mga listing niya nito. Yung maganda nito, pwede mo pa siyang ma-search kung may hinahanap kang item. Yung maganda nito, editable siya, double click lang, pwede mong i-edit yung mga product at yung mga presyo, yung mga cost niya. Pwede mo rin siyang i-delete at the same time, pero kung engage na siya sa mga nagiging transaction mo sa daily transaction, hindi na siya pwede ma-delete. May magpap-up na dyang error. Next natin ay yung customer. Maganda rin dapat yung mga listing na tayo ng customer. Ganun din yung procedure. Click yung new. Kumpletuhin yung mga blank na fields. Example, lagay natin customer 1. Kung meron kang code para sa kanya, lagay mo din. Kung may team number, pwede rin ilagay. Mas maganda kompleto yung details ng customer profile mo. Ang address niya, Santa Rosa, Laguna. Contact person, ay contact number. Business style, pwede siyang mall. Then customer type, pwede ka mamili kung walk-in o corporate. Kung hindi siya existing dito, pwede ka mag-create dito. Then yung corporate, click mo lang. Then save and new kung may additional kang ilalagay. Then kung wala, save and close na lang. Ito na siya. Pwede mo siyang i-search dito sa taas. Corporate siya. Yan.
Then, punta tayo sa supplier. Pakita ko sa inyo yung kung paano mag-create ng supplier. May mga listing na kayo. Mas maganda may makakopyahan na kayo para dire-diretso yung pag-create natin. Lagyan natin yung supplier 1. Lagyan natin. Sample lang yan. Supplier 1. Then, kung may code pang pwede ilagay. So, may mga details na yung supplier mo. Lagyan natin San Pedro. Lagyan na. Yung contact person. June. So, 7 goes. Same procedure lang siya kung paano siya mag-create. Nyo lang, 7 persons. Then, kung mag-create ka naman ng employee, ito, hindi siya typical na parang payroll na dating. Parang maglalagay ka lang ng employees details, kumbaga, click mo yung new. Then, halimbawa, si Jenny Dominguez, position niya, for example, clerk. Then, anong department niya? Drop down mo siya. Kung wala dito yung existing, pwede ka mag-create dito. Hindi natin lagay accounting department. Kung may picture siya, double click mo lang, then pili ka lang sa computer mo kung meron kang existing na picture niya. Pwede mo siyang ilagay. Yan. Ganun lang. Then save nyo, gawa pa tayo ng isa pa. Halimbawa, si June. June Diaz. Yan. Operation. Supervisor. So, kung hindi na siya active sa company, pwede mo kung check ko. Wherever it goes. Yan yung employee natin. Pwede mo rin siyang i-search dito. Si June. At bumalik sa dati. Gusto mo lang. Sana natutunan kayo. Then, kung may mga tanong po kayo, don't hesitate na mag-email sa amin. Or tumawag. Salamat po.